Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po ba na may mga problema o sira ang ating mga sasakyan na maihahalin tulad po natin sa atin din pong mga karamdaman. So dito, pwede kayong magpakadoktor kung malalaman niyo po yung problema ng inyong sasakyan. At yung sakit po na to ang kadalasang nangyayari rin po sa bawat isang Pilipino. Ngayon mga kapatid, bago ko ituloy itong vlog ko ngayon, na ito po ay nirequest ng isang subscriber po ng Autorans at nakikiusap siya na maipaliwanag ko daw po itong problema na kanilang ginagawa at hindi po nila maayos-ayos yung sakit ng kanilang sasakyan. Pero bago ko simulan yung aking vlog, mangungumusta muna ako sa aming family doctor, si Dr. Mark Culiao. Hi Doc, kumusta ka po dyan? At ngayong gabi, magpapakadoktor po tayo, i-apply natin yung pagto-troubleshoot ng makina dito po sa mga sakit din po na nangyayari sa mga tao. Ngayon mga kapatid, babasahin ko po muna yung mga comments sa akin nitong mga ilang mga nanonood din po ng vlog ko at meron po silang mga ipinararating po sa akin. Ito po, ang sabi po ni This is Guest 4567, edited na po ito Okay ang paliwanag idol, kaso ang dami ang salita. Pabalik-balik ang pinagsasasabi at napahaba ang explanation. Imbis na dapat maiksi lang ang paliwanag. So ang gusto po niya, inedit niya tong comments niya na wag ko daw pong damihan yung mga pagsasalita ko at napapahaba daw po. Okay. Pero sabi naman niya, okay ang paliwanag. Thank you, Mr. This is Guest 4567. Sabi naman po ni JRS 7531, Uy, Autorans, wag kang magmekaniko. Di ka naman mekaniko, detubo pa nga ang panahon mo. Sabi niya ganon. Ha, sabay tawa. Nangaasar po siya. Pero hindi po ako naaasar sa kanya kasi challenge po yan para sa akin. At ito naman po si Jaman 3970, ang sabi po niya, mawalang galang na po. So talagang inamin niya na wala siyang galang. Pero sobra po ang bla bla. Pero namumupo naman siya kaya magalang pa rin. Kesa po sa aksyon. Kung talagang magaling, lulutang din. Ito po, Sir Jaman 3970. Ang gusto mo, aksyon kaagad. Wala namang problema doon. Pero kung aksyon kaagad at hindi mo naman alam ang gagawin mo, ang mangyayari, mapaparami ang gastos ng customer mo, o kaya magkakamali-mali ka, or magpapaulit-ulit yung trabaho mo, hindi mo naman alam kung paano mo gagawin yung sira ng sasakyan na gusto mo aksyon agad. So karamihan yan sa mga junior mechanics, karamihan yan sa mga bago pa lang nagme-mekaniko, ganyan ang gusto kagad nila, aksyon agad at nakakasira at nagkakaroon ng problema. So ako po bilang mekaniko na nakita nyo naman sa napakaraming mga vlogs ko, nagtuturo po tayo, isinasama natin yung theory. So ito pong nag-request ng vlog na to, si Larry Armesa 2091, ang sabi po niya, Brad, sana ma-discuss din yung fault code na P0093 or large leak. Nalinis na po yung tangke ng Montero. O yan, aksyon kaagad. Nilinis nila yung tangke ng Montero. At palit na din po ng fuel filter. O, tingnan mo nagpalit ng fuel filter. Ganun pa din, namamatay pa din po. Salamat po. Ngayon, kailangan ko ng bla bla. Kailangan kong mag-explain. Kung mapahaba ito ng konti, ito ay para kay Larry Armesa. At sa mga may sasakyan na CRDI, tandaan nyo po, lahat po ng sasakyan na CRDI ay pwedeng maka-encounter ng P0093. At yan nga po, yung mababasa nyo sa scanner na large leak detected. Kapag po sinabing leak, ano kagad ang unang pumapasok sa isip nyo? Leak. Doon sa sasakyan nyo, pagka sinabi sa scanner, may leak, ano kagad ang pupuntahan nyo? Ano kagad ang hahanapin nyo? Pero siyempre, kung yan ay sa fuel system, titignan nyo yung fuel lines, baka may leak. Titignan nyo yung, tulad nga, itong ginawa ni Sir Larry, tinignan niya yung tangke, ibinaba na nila. Tapos yung fuel filter, pinalitan na nila. So siguro, natignan na rin nila yung SCV, natignan na rin nila yung ibang mga dinadaanan ng fuel, pati yung injectors, lahat ng mga koneksyon, ng mga tubo doon, tinignan na nila. Wala naman silang nakikitang leak. Baka niloloko po sila ng scanner. Kasi ang sabi, P0093 large leak detected. Wala namang makitang leak
Kaya ang nangyari, aksyon agad. Napagod, nagbaba ng tangke, bumili ng fuel filter. Mga kapatid, ang ating brain, ang ating utak, ito yung tinatawag na neurovascular. Sa sasakyan naman na mga naka-electronics na, naka-computer na, ang tawag po doon ay ECU. Ayan. Electronic Control Unit. At nandun nga yung sinulat ko na pala doon yung brain. Ngayon, yun ang mga fuel pump sa ating makina, yung mga CRDI po, pag-uusapan natin yung fuel pump, yan naman yung puso natin. Kasi yan yung nagpapump ng dugo, ito rin naman yung nagpapump ng diesel. So hindi ko na masyadong ihahalin tulad doon. Kasi po, ito po kasing sakit ng P0093 na large leak. Ito yung leak na hindi mo makikita. Sa tao, mga kapatid, kapag nag-high blood ka, sabihin na natin 140/100, nako, delikado yan. Talagang kailangan mo magpa-check up kasi lumampas ka dun sa borderline. Ngayon, dito sa ating sasakyan, sa fuel system ng ating makina, sa common rail, kapag ka lumampas din itong high pressure dito sa common rail natin, ito nga yung common rail high pressure sensor, kapag ka lumampas ng 100 megapascals, magkakaroon din ng problema. At kung bumaba din sa 30 megapascals habang nakaminor ang pressure dito sa ating common rail, ayan na. Yan na ang problema nitong P0093. Ito po mga kapatid yung sinasabing large leak detected. Kasi po, ang pinaka-sentro talaga ng problema ng P0093 ay kung magiging mababa ang reading sa 30 to 100 megapascal sa common rail, mawawalan ngayon ng output voltage ang common rail sensor. Ang unang-unang iisipin nitong ECU mo ay mayroon kang leak. Kasi nga nawala yung pressure. At kapag ka po ganun na nga ang nangyari at iniskan mo, mababasa mo ngayon yung large leak detected. Ang gagawin mo ngayon, dahil hindi mo alam yung operation nito, ang mangyayari, maghahanap ka ng leak. Hahanapin mo sa labas, hahanapin mo sa fuel filter, tulad nga nung ginawa ni Larry Armesa, kung ano-ano na yung mga ginawa nila, wala pa rin silang nakitang leak. Bakit po ganun? Ito po yung tinatawag natin, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, ito po yung internal leak. Kung sa tao, internal hemorrhage. Halimbawa po, isang injector mo, bumuga ng marami, ang mangyayari ngayon, halos sa papalyan ng konti yan kasi hindi na magiging maganda yung combustion dahil sobrang dami ng binubuga nito, mababawasan ngayon yung pressure dito. Kasi parang malilibre siya, luluwag. Mababawasan ngayon yung pressure na i-detect nitong common rail high pressure sensor at ganun na nga po ang mangyayari. Leak detected. So yun po yung tinatawag kung may problema ang ating injector. Over siya sa buga. Paano kung dalawa yan na lumakas na yung mga buga nila o apat? Ayan na. Makaka-start ka, tapos mamamatay. Kasi nga po, bumubuga na ng marami ang injector mo at hindi na magtutuloy-tuloy. Paano kung okay naman yung buga niya, ang problema naman yung return. Nasira ngayon yung return mo. Merong isa dyan na talagang sobra, yung inilalabas niyang fuel na pumapasok dito, hindi na bumubuga dito, rumi-return na lang dito sa ating pump. Ayan, re-return ngayon sa pump, re-return dito sa tangke, leak din po yan. Pero wala kang makikita na fuel sa labas. Yun nga lang kasi, dapat regulated kasi yung return na yan. Hindi pwedeng malakas na malakas yung i-return na diesel dito po sa linyada na to. Hindi pwede. Kaya nga dito, meron pa siyang relief control valve at sa iba naman, ay merong fuel pressure regulator. So, pwedeng masisira ngayon itong return natin, itong injectors, masisira yung return na yan, at P0093 din ang magiging error mo. Kasi leak detected. Internal po yun. Internal leak yun. Ngayon, pwede rin ang magiging problema mo ay itong relief control valve. Kasi kinukontrol din niya yung return. So, kung halimbawa nasira ito, ganun din po ang mangyayari. Magkakaroon ka ng large leak detected. Ngayon, pwede rin itong fuel pressure regulator. Pagka nasira yan, P0093 din. Pero wala kang makikitang leak. Di ba? Kasi kung ang iisipin nyo, leak yan, dapat maghahanap ka ng leak. Hindi. Ito nga yung tinatawag nating sa sakit ng tao na internal hemorrhage. Doon dumudugo sa loob ng katawan natin. So, syempre, pag ganun na nangyari, hindi ka magtatagal ng 24 hours kung talagang
matindi yung dugo sa loob ng katawan mo. Napakadelikado niyan. Kailangan dalhin ka kagad sa ospital. Pero dito sa sasakyan, hindi yan naandar. Ang sabi nga ni Larry Armesa, namamatay pa din. Salamat po. Pwede din magka-problema ang iyong SCV, yung suction control valve. So, ito yon. So, pwede rin magka-problema yan kung hindi dadaan sa kanya ng tama yung fuel, kasi yan ang nagko-control nun. Kung marumi siya or mabablock yung fuel doon, so wala rin papasok na pressure na tama dito sa ating common rail, at dapat yon ay makasukat ng 25 to 100 megapascals. Yung 100 megapascals is equivalent to 14,503 PSI. Ganun kalakas. 14,500 PSI. Itong mga injectors na to, iyan, kailangan niya ng 3,625 PSI para bumuga. Kaya kung hihina ang pressure ay hindi nagagana ang common rail sensor at hindi na ito maglalabas ng signal papunta sa ECU. Ngayon, pwede rin ngayon na may problema ang inyong fuel, failed rail pressure sensor. Ito ngayon. Okay. Failed harness fuel rail sensor. So ito kasi may harness yan, may mga wirings yan. Ayan. Papunta dito sa ECU. So kung magkakaroon ng open dyan, may putol, hindi nagko-contact, yung socket mo, ito rin ang mag-re-register na error codes, yung P0093. Okay, so pwede rin relief control valve sa 4M14 na engine, at doon naman sa 4M15 na engine ay pressure limiter valve. So, Mr. Larry Armesa, nagawa mo ng palitan ng filter, walang problema doon. Nagawa mo magbaba ng tangke, walang problema doon. So, ibig sabihin, umaksyon ka kagad, tulad nitong sinasabi ni Jaman 3970, aksyon agad, hindi mo pa alam ang gagawin. Kaya nga po, dito po sa pagmemekaniko, kailangan alam mo yung sakit nung sasakyan mo. Nakita mo yung P0093, hindi mo naman inaral yung mga nandito na dapat mong ayusin. Napunta ka ngayon sa aksyon agad, yun nga lang, hindi mo alam kung ano doon yung mga dapat mong galawin sa sasakyan mo. Kadalasang nasisira sa P0093 ay ang mga fuel injectors. Tumatapon na ang pressure dito, kaya nawawalan na ng trabaho ang common rail pressure sensor. Bihira pong masira itong common rail high pressure sensor. Ngayon, marami ang tsamba dyan. Tulad lang yung Nissan Navara na ginawa natin nung mga nakaraang araw. Bumili ka agad nitong common rail high pressure sensor. Wala, hindi naman yun yung problema . Iba yung problema niya. Ang problema niya yung baro sensor. So, bumili siya niyan, wala namang nangyari. Kasi nga, hindi mo alam na itong si common rail high pressure sensor, ang kailangan niyang ma-check ay yung kung ilang megapascals yung pressure ng common rail mo. Depende, bawat sasakyan may kanya-kanyang pressure na dinesign para doon sa common rail. So, itong Montero, mga Mitsubishi, yung Nissan, Toyota, lahat yan, may kanya-kanyang pressure yan dito sa common rail. At dapat alam mo yun. Ngayon, kung pagdating dito, meron nga ibinubuga, ito, halimbawa, itong fuel pump, nagbubuga ng fuel dyan. Okay, malakas naman yung fuel pump mo, pinatesting mo sa calibration, malakas naman ang fuel pump mo. So, syempre, nagbubuga siya rito, kaya lang pagdating dito sa common rail, bakit nagkakaroon ng P0093? Yun nga kasi, may singaw, may leak. So, pwedeng itong mga pyesa na to, iyan, at pwede rin itong linya. Pwede rin sa linya. Yung nga lang pag sa linya kasi, makikita mo talaga na may sumisirit na fuel. So mga kapatid, importante ang dada. Importante ang kwento. Kasi kung hindi ko naman ito uulit-ulitin, mahirap para doon sa mga walang background sa pagmemekaniko, hindi nila kagad maiintindihan. Kahit naman ulit-ulitin ko, pwede mo namang i-pass forward yung video ko para sa'yo, this is Guess, saka kay JRS 7531, baka kayo mga mekaniko na, kaya ayaw nyo na yung mahabang kwento. Pero karamihan naman po, nung nanunood ng mga vlogs ko, sila po yung talagang sabi nga nung iba dyan, wala siyang alam sa pagmemekaniko, pero ngayon, meron na siyang alam. So pag na-encounter nyo yung P0093, kasi marami pong mga may-ari ngayon ng sasakyan, may sarili na silang scanner. Kung ma-encounter mo to, alam mo na ngayon kung ano ang iyong gagawin, at hindi ngayon magkakamali-mali yung mga mekaniko na aksyon agad, hindi naman alam yung kwento. Hindi nila alam yung talagang operation nung makina, nung fuel system, nitong common rail, babanat kagad. Kaya ang nangyayari,
bili nito, bili niyan, bili ng common rail high pressure sensor, bili ng SCB, o di ba? Ang laking gastos. Mas maganda na yung maraming kwento, kahit paano makakatipid ka sa gastos. Baka may makapanood po nito at sabihin naman na ako daw po ay nagpapakadoktor. Hindi naman po. Ikinumpara lang natin kasi kaya naman siguro nagkaroon ng problema itong P0093. Baka nag-overpressure, di ba? Tapos nasira yung itong ating relief control valve, yung SCB natin, nag-overpressure siya, pati itong fuel pressure regulator, hindi na control, so nasira yung pyesa. Ganon din naman sa tao, pag nag-high blood ka di ba? Pagka nag-over yan, naku, delikado, puputok ka ugat, naku, delikado, 6 feet under yun. So ganon din dito. Ang nangyari nga lang dito, nasira yung internal parts ng pyesa at doon siya nagli-leak, kaya nakita mo yung large leak detected na yan. At sabi ko nga kanina, internal leaks or internal hemorrhage naman sa tao. Mga kapatid, napakasungit ng panahon. Maraming mga porsyon ng ating kalye ay baha. Hanggat maari, kung may mga sugat kayo, huwag kayong lulusong sa baha kasi may dalang sakit na leptospirosis yan. Yung mga pulis na kaibigan natin, nung nakita nilang lumusong ako sa baha noon, pinadalan kaagad ako ng gamot. Kaya kayo, ganun din. Dapat, huwag niyong gagawin na maglulusong sa baha, yung mga anak, mga bata na nagtatampisaw pa sa mga baha na yan, napakadelikado po niyan. Mga kapatid, kung sa tingin niyo po, malaking tulong itong mga vlogs na inilalabas ko dito sa ating channel, kung pwede po sana, paki-share, paki-like, at paki-subscribe nyo na rin po ang aking channel. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa patuloy nyo po na pagtangkilik sa Autorans. Magandang gabi po sa inyong lahat.